Naisip mo ba kung ang kwento ng mga bansa, kahit na ang mga gumagawa ng mga pamagat ngayon, ay nakasulat na sa mga sinaunang teksto ng Biblia? Paano kung ang isang bansa tulad ng Iran, na matarik sa kasaysayan at pagiging komplikado, ay may isang kapalaran na nagbukas ng milenya na ang nakaraan sa aloob ng banal na salaysay? Sumali sa akin si Marco habang binabalik, tanaw namin ang mga layer ng banal na kasulatan mula sa pinakaunang mga tala sa Genesis hanggang sa mga nakamamanghang pangitain ng mga propeta upang alisan ng nakakagulat na katotohanan sa Biblia tungkol sa Persia, ang Bans, ang kilala natin ngayon bilang Iran. Maghanda upang makita kung paano pinatnubayan ng kamay ng Diyos ang landas nito, kung paano ang mga hari at mga tao ay naglalaro ng mga mahalagang papel sa paglalahad ng drama ng kaligtasan, at kung paano ang kinabukasan nito, marahil higit pa sa napagtanto mo, ay masalimuot na pinagtagpi sa tapiser. Yan ang pinakahuling plano ng Diyos para sa mundo, na nagtatapos sa paghahari ni Hesukristo. Ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya at kasaysayan ay higit pa sa pag-aaral. Sinasaksihan nito ang kapangyarihan at katumpakan ng salita ng Diyos na kumikilos. Magsimula na tayo. Sinimulan namin ang aming paglalakbay pabalik sa pinakadulo simula sa aklat ng Genesis Kabanata 10. Ang kabanatang ito na madalas na tinatawag na talahanayan ng mga bansa ay isang talaang-talaang kanan na nagdedetalye sa mga inapo ng tatlong anak ni Noe pagkatapos ng Great Flood, Shem, Ham, at Japhet. Narito sa tekstong ito ng Biblia na nahanap natin ang mga buto ng mga bansa tulad ng Persia. Tumingin sa linya ng Japhet, inilista ng Genesis 10 ang kanyang mga anak na lalaki at kabilang sa mga ito ay si Madai. Kasaysayan at lingwistiko, ang Madai ay malawak na tinanggap bilang progenitor ng Medes. Isang sinaunang tao na naninirahan sa isang rehiyon, sa ngayon ay hilagang kanluran ng Iran. Ang mga ito ay isang malakas na puwersa sa loob ng maraming siglo, na nabanggit sa Biblia sa iba't ibang mga hula. Pagkatapos isaalang-alang ang linya ng Shem, inilista ng Genesis 10:22 ang kanyang mga anak na lalaki, at ang isa sa kanila ay si Elam. Si Elam ay kinikilala bilang ninuno ng Elamis, isa pang sinaunang sibilisasyon na matatagpuan sa kung ano ang timog, kanluran ng Iran, sa lalawigan na kilala ngayon bilang Khuzestan. Ang mga ito ay hindi menor de edad na tribo. Ang mga Elamis ay may isang mayaman at mahabang kasaysayan, kasama ang kanilang sariling wika at kaharian, na nakikipag-ugnay sa mga sibilisasyon tulad ng Sumer at Babylon para sa milenya bago ang pagtaas ng mga Persian. Kaya doon, sa Genesis 10, inilalabas ng Diyos ang mga paunang dibisyon ng sangkatauhan, na inilalagay ang mga ninuno ng mga Medes at Elamites sa lugar na heograpiya na sa ibang pagkakataon ay magiging puso ng Persian Empire. Ang maagang account sa Biblia ay nagbibigay ng isang makasaysayang angkla na nagpapakita ng detalyadong kaalaman at pananaw ng Diyos tungkol sa peopling ng mundo. Ang pag-unawa sa lahi na ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya sa katumpakan ng kasaysayan ng Biblia at banal na inspirasyon. Ang mga Medes at ang mga Elamites ay natatanging mga tao. Oo, ngunit ang kanilang mga teritoryo ay katabi at ang kanilang mga kasaysayan ay magkakaugnay. Ang Panggitna Imperyo ay tumaas sa katanyagan noong ika-9 siglo BC at ang mga Elamis ay isang makabuluhang presensya kapag ang Achaemenid Persiano na pinangunahan ni Cyrus the Great ay lumitaw mula sa rehiyon ng Persis, modern Fars Province, Iran. Una nilang sinakop ang mga Medes na bumubuo ng isang malakas na bagong nilalang ang Medo-Persian Empire, tulad ng madalas na tinutukoy sa Biblia, lalo na sa aklat ng G. Daniel. Ang mga teritoryo ng Elamite kabilang ang kanilang kabisera na Susa ay naging pangunahing mga sentro ng administratibo sa loob ng pagpapalawak ng Persian Empire. Sa gayon, ang mga tao ay nagmula sa mga anak ni Noe na si Mada at Elam ay mga sangkap na pundasyon ng kung ano ang naging mahusay na imperyo ng Persya. Hindi lamang ito sinaunang kasaysayan. Ito ay katibayan ng soberanong plano ng Diyos na naglalahad sa mga edad, mula sa pinakaunang mga araw pagkatapos ng baha, na gumagabay sa mga paggalaw at pormasyon ng mga bansa. Inihahatid ng Biblia ang panoramic na pananaw na ito, na naglalarawan kung paano gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ng tao. Ang pananaw na ito ay nagbibigay daan sa amin upang makita ang mga modernong kaganapan, hindi bilang mga random na pangyayari, ngunit bilang bahagi ng isang mas malaking salaysay
Isang salaysay na sa huli ay tumuturo sa pangwakas na layunin ng Diyos para sa mundo at sa panghuling universal na pagha-ari sa ilalim ni Hesukristo. Binibigyang diin nito ang hindi paniwalang katumpakan ng banal na kasulatan na nagpapakita kung paano inilatag ng mga nakakalat na inapo ni Noe ang batayan para sa mga sibilisasyon na gagampanan ng mga mahalagang papel sa kasaysayan ng Biblia. Ang mga Medes at Elamites, sa pamamagitan ng kanilang mga inapo ang mga Persian, ay makikipag-ugnay sa Israel sa malalim na paraan na nakaka-impluwensya sa kurso ng bayan ng Diyos at pagtatakda ng yugto para sa mga kaganapan sa hinaharap. Ang pagsubaybay sa linya na ito pabalik sa mga anak ni Noe ay isang malakas na pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa pagpapanatili ng kasaysayan ng tao sa loob ng kanyang salita, ang Biblia. Nagbibigay ito ng isang balangkas para sa pag-unawa sa mga pinagmulan ng mga bansa at ang kanilang lugar sa banal na drama na humahantong sa kalaunan sa kaharian ni Hesukristo. Ipinapakita nito na ang pundasyon ng Persya bilang isang bansa na lubos na makakaapekto sa kasaysayan ng bayan ng Diyos ay inilatag sa pinakaunang mga talaan ng Biblia, isang testamento sa kawalang kilos ng Diyos at ang kanyang labis na plano para sa sangkatauhan. Ang kasaysayan na ito na nagmula sa Maday at Elam, mga inapo ni Noe, ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng mga bansa ay may lugar sa loob ng makasaysayang timeline ng Diyos na lumilipat patungo sa isang katuparan na nakasentro sa paligid ni Hesukristo. Ngayon, mag-zero tayo sa tiyak na salungatan na detalyado sa Genesis Kabanata 14 na pag-usapan namin ang pagbuo ng mga bansang ito mula sa mga anak ni Noe tulad ng naitala sa Biblia na nagtatakda ng yugto para sa mga pandaigdigang pakikipag-ugnayan. Ang kabanatang ito ay nagbibigay sa amin ng isa sa mga pinakaunang mga halimbawa ng mga pakikipag-ugnay na ito sa isang malaking sukat. Mahalagang ang unang dokumentado na digmaang pang-internasyonal. Si Kedorlaomer ang hari ng Elam, isang sentro ng kuryente na matatagpuan sa silangan, na rin sa rehiyon na iniuugnay namin ngayon sa Persya, ay nagpasya na igiit ang kanyang pangingibabaw sa mga hari sa lupain ng Canaan na isang koleksyon ng mga lungsod-estado. Hindi ito isang menor de edad na skirmish. Ito ay kasangkot sa isang koalisyon ng mga hari mula sa silangan na darating upang sakupin ang isang liga ng mga hari sa kanluran. Inilista ng Biblia ang mga ito: Kedorlaomer king of Elam, Tidal king of nations o Goyim, Amraphel king of Shinar, Babylon, at Arioch king ng Elasar. Ang mga pangalang ito ay nagbubunyi ng mga burgeoning empires na nakikita natin sa ibang lugar sa sinaunang kasaysayan na kinukumpirma ang kawastuhan ng Biblia sa paglalarawan ng panahong ito. Hinawakan nila ang mga hari ng Jordan Valley, kasama na ang nakahihiyang Sodoma at Gomorrah, sa pagpapasakop sa loob ng 12 taon. Sa ika-13 taon, ang mga hari ng Canaan na ito ay nagrebelde. Ang tugon mula sa silangang koalisyon ay mabilis at nagwawasak. Inilunsad nila ang isang buong sukat na pagsalakay na nagwawalis sa mga rehiyon ng Transjordan at Negeb. Tinalo ang iba't ibang mga grupo tulad ng Rephaim, Zuzim, Emim, Horites at Amalekites bago tuluyang makisali sa mga mapaghimagsik na mga hari sa lambak ng Siddim na siyang dagat ng asin. Ang labanan ay isang mapagpasyang tagumpay para sa Kedorlaomer at ang kanyang mga kaalyado. Ang mga hari ng Sodoma at Gomorrah ay tumakas. Ang kanilang mga lungsod ay nasamsam at ang kanilang mga tao, kasama na ang pamangkin ni Abraham, ay nabihag. Ang pagsalakay na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at pag-abot ng mga maagang imperyo ng silangan na ito, ang mga kapangyarihan na sumubaybay sa kanilang mga pinagmulan pabalik sa mismong mga linya na detalyado ng mas maaga sa Genesis. Ipinapakita nito ang bago ng geopolitical landscape kung saan tinawag ng Diyos si Abraham. Ngayon si Abraham ay naninirahan sa pamamagitan ng mga oaks ni Mamre ang Amorite, isang medyo mapayapang pagkakaroon kumpara sa salungatan na nagagalit sa malapit. Ngunit nang maabot sa kanya ang balita na ang kanyang kamag, anak na si Lot ay nakuha, ang kanyang sitwasyon ay nagbago ng malaki. Hindi lamang ito isang personal na bagay. Kinakatawan ni Lot ang isang bahagi ng pamilya ni Abraham, isang sangay ng linya kung saan pinagtatrabahuhan ng Diyos ang kanyang plano. Ang tugon ni Abraham ay isang kritikal na sandali na inihayag ang kanyang pagkatao at ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Si Abraham ay hindi kawer o pakiusap.
Sinasabi sa amin ng Biblia na kapag narinig niya na ang kanyang kamag, anak ay nabihag, agad niyang pinapakilos ang kanyang mga sinanay na lalaki na ipinanganak sa kanyang sariling bahay. 318 sa kanila. Isipin mo yan. Laban sa isang matagumpay na koalisyon ng mga hari na natalo lamang ng 5 hukbo, si Abraham, na may 318 kalalakihan lamang, ay nagpasya na ituloy. Hindi ito sapat na lakas para sa isang maginoo na kampanya ng militar. Ang desisyon na ito ay isang gawa ng hindi kapani, paniwalang pananampalataya, hindi nagtitiwala sa laki o lakas ng kanyang hukbo, ngunit sa Diyos na tumawag sa kanya at gumawa ng mga pangako sa kanya. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nagpilit sa kanya na kumilos ng mapagpasyahan at matapang sa harap ng labis na mga logro. Hinahabol niya ang mga silangang hari sa buong hilaga patungong Dan. Pagkatapos ay inatake sila sa gabi, siya at ang kanyang mga tagapaglingkod, at pinalaki ang mga ito. Hinabol niya sila hanggang sa Hoba, hilaga ng Damasco. Ang tagumpay na ito ay nakakagulat mula sa isang pananaw ng tao. Ang isang maliit, hindi tamang puwersa ay natalo sa isang napapanahong matagumpay na koalisyon ng mga imperyo. Mula sa isang pananaw sa Biblia, ito ang kamay ng Diyos sa trabaho. Pinoprotektahan ang kanyang napiling lingkod at ang linya na sa kalaunan ay hahantong sa Mesyas, si Hesukristo. Binibigyang diin nito ang prinsipyo na hindi nangangailangan ng Diyos ng malawak na mga hukbo upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Madalas siyang nagtatrabaho sa pamamagitan ng hindi inaasahang paraan, sa pamamagitan ng mga individual na tulad ni Abraham na nagpapakita ng pananampalataya at pagsunod. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang sinaunang tala sa labanan. Ito ay isang testamento sa providence ng Diyos at ang kanyang aktibong paglahok sa mga gawain ng tao, maging sa gitna ng mga komplikadong mga kaganapan sa geopolitikal. Pinapatibay nito ang posisyon ni Abraham bilang isang pangunahing figura sa plano ng Diyos, na ipinapakita na pinoprotektahan ng Diyos ang linya ng pamilya kung saan darating ang tagapagligtas. Ang kasaysayan ng kaligtasan na nagtatapos kay Hesukristo ay napanatili at sumulong sa pamamagitan ng mga maagang gawa ng banal na interbensyon at pananampalataya ng tao. Ang tagumpay ni Abraham ay isang pisikal na pagpapakita ng espiritual na katotohanan na kasama niya ang Diyos. Pinatunayan nito ang mga pangako na ginawa ng Diyos sa kanya at ipinakita ang kapangyarihang magagamit sa mga naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit ang tila na isalokal na salungatan na ito ay napakahalaga sa mas malawak na salaysay ng Biblia. Nakakaugnay ito sa proteksyon ng linya ng tipan na humahantong kay Hesukristo. Ang mga hari ng daigdig ay nag-clash, ngunit ang mga layunin ng Diyos ay protektado sa pamamagitan ng pagsunod at tiwala ng isang tao. Ito ay isang malakas na paglalarawan kung paano gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng mga individual upang hubugin ang kurso ng mga bansa at kasaysayan ayon sa kanyang perpektong plano na sa huli ay nakasentro sa paligid ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Ang maagang pagpapakita ng kapangyarihang proteksyon ng Diyos sa lahi ni Abraham ay pundasyon upang maunawaan ang nalalabi sa salaysay ng Biblia na ipinapakita na ang landas sa Mesyas ay binabantayan mula sa mga simula. Ito ay hindi lamang isang masuwerteng pagsalakay. Ito ay isang interbensyon na inorden ng Diyos na nagpapanatili ng linya at ang pangako. Ang pananampalataya na ipinakita ni Abraham sa paghabol sa mga hari ay gantimpalaan ng Diyos, na nagpapakita na pinarangalan ng Diyos at binibigyan ng kapangyarihan ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ipinapakita ng account na ito na kahit sa gitna ng mga pandaigdigang salungatan at ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo, ang Diyos ay may kapangyarihan at aktibong kasangkot sa pagdidirekta ng mga kaganapan tungo sa Kanyang mga layunin na muling pagtubos. Mga layunin na nakakakita ng kanilang tun ay nakatuparan sa tao at gawain ni Hesukristo. Ang makasaysayang detalye na ibinigay sa Genesis 14 na pinangalanan ng mga hari at lugar ay matatag ang kaganapang ito sa kasaysayan na nagpapahintulot sa atin na makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa loob ng mga kaganapan sa tunay na mundo ng sinaunang mundo. Hindi ito ilang alamat na labanan. Ito ay isang tunay na salungatan kung saan namamagitan ang Diyos upang maprotektahan ang binhi ng pangako. Inihahatid ito ng Biblia hindi lamang bilang isang ulat sa kasaysayan, ngunit bilang isang pahayag sa teolohiko tungkol sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos.
Ang maliit na puwersa ni Abraham na pinapagana ng Diyos na talunin ang makapangyarihang mga hari sa silangan ay isang makahulang anino ng mga tagumpay sa hinaharap ng Diyos sa pamamagitan ng tila mahina na paraan. Ang temang ito ng soberanya ng Diyos sa mga bansa, maging ang mga pagano, at ang kanyang pangako na mapangalagaan ang linya kung saan darating si Hesukristo ay tumatakbo tulad ng isang thread sa pamamagitan ng buong Biblia. Hindi ito limitado sa oras ni Abraham. Mabilis na pasulong na siglo at nakikita natin ang Diyos na patuloy na nag-orkestra ng pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo para sa kanyang mga layunin na muling pagtubos. Pag-isipan ang mga dakilang kapangyarihan na namuno sa sinaunang malapit na silangan matapos na maitatag ang Israel sa lupain. Nakikita namin ang Assyria pagkatapos ng Babylonia at kalaunan ay Persia. Ang bawat isa sa mga imperyo na ito ay may papel na ginagampanan kahit na madalas na hindi sinasadya sa plano ng paglalahad ng Diyos na naitala sa Biblia. Ang propetang si Isaias na naglingkod sa mga siglo bago ang mga kaganapan na kanyang hinuhulaan ay malinaw na nagsalita tungkol sa kontrol ng Diyos sa mga pandaigdigang kapangyarihang ito. Sa katunayan, gumagawa siya ng nakakagulat na mga tiyak na hula tungkol sa hinaharap. Malawakang hinuhulaan ni Isaias ang tungkol sa darating na paghuhusga sa Huda at Israel dahil sa kanilang pagiging hindi tapat na hinuhulaan ang pagpapatapon ng Babylonia. Ngunit sa tabi ng mga babala na ito ng paghuhukom, si Isaias ay naghatid din ng mga mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik na nakaugat sa walang tigil na pag-ibig ng tipan ng Diyos at ang kanyang tunay na plano para kay Hesukristo. Nagsalita siya tungkol sa isang hari sa hinaharap, isang lingkod ng Diyos, na magdadala ng kaligtasan, isang malinaw na sanggunian sa Mesyas na si Hesukristo. Crucially, si Isaias ay hinuhulaan din ang tungkol sa mismong imperyo na gagamitin ng Diyos na kuya magtatapos years ang pangingibabaw ng Babylonia at mapadali ang pagbabalik ng Israel. Isipin ang konteksto, ang Babylon ay ang superpower, tila walang talo. Gayunpaman si Isaias na inspirasyon ng Diyos ay hinuhulaan ang pagbagsak nito. At narito ang nakamamanghang bahagi. Pinangalanan ni Isaias ang hari na magagawa ito, si Cyrus, ang hari ng Persya. Ang hula na ito ay naitala sa mga kabanata ng Isaias 41 at 45, siglo bago ipinanganak si Cyrus o ang Persya ay naging isang pangunahing kapangyarihan. Ipinahayag ng Diyos, "Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na umaabot sa langit na nag-iisa lamang, na nabigo ang mga palatandaan ng mga babbler at nag-uudyok ng mga diviner na nagagalit, na nagiging mga pantas na tao at ginagawang hangal ang kanilang kaalaman, na nagpapatunay sa salita ng kanyang lingkod at isinasagawa ang layunin ng kanyang mga messenger, na nagsasabi ng Jerusalem, siya ay ahansat ng mga lungsod ng Huda, mga pagkasira. Ito ay isang hindi paniwalang pagpapakita ng soberanong kontrol ng Diyos sa kasaysayan at ang kanyang makahulang pananaw. Kinilala ni Isaias si Cyrus bilang instrumento ng Diyos, ang kanyang pastol, kahit na si Cyrus ay isang paganong hari na malamang na walang konsepto ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Gayunpaman sinabi ng Diyos na gaganap si Cyrus sa lahat, ang kanyang kasiyahan, partikular na ang muling pagtatayo ng Jerusalem at sa templo. Inihula rin ng propeta Jeremias ang haba ng pagpapatapon ng Babylonia na nagsasabi na tatagal ito ng 70 taon. Jeremias 25, 11-12, 29, 10 at hinuhulaan ang pagkawasak ng Babylonia ng isang kapangyarihan mula sa hilaga. Jeremias 5-51 na kasama ang mga Medes at Persyan, parehong mga propeta na nagsasalita ng inspirasyon ng Diyos, ay itinuro sa isang hinaharap kung saan gagamitin ng Diyos ang tumataas na imperyo ng Persya upang buwagin ang kasalukuyang kapangyarihan ng mundo, Babylonia. Ang pananampalataya ng mga Israelita sa panahon ng pagpapatapon ay malubhang masuri. Nagkalat sila, nawasak ang kanilang templo, nasakop ang kanilang lupain. Madali na isipin na iniwan sila ng Diyos o na mas malakas ang mga paganong Diyos ng Babylonia. Ngunit ang mga salita ni Isaias at Jeremias na napanatili sa Biblia ay nag-alok ng isang batayan para sa pag-asa na ang mga pangako ng Diyos ay sigurado, na ang pagpapatapon ay may isang tinukoy na punto ng pagtatapos at ang Diyos ay naghahanda na ng mga paraan para sa kanilang pagbabalik gamit ang kahit isang dayuhang hari.
Ito ay hindi lamang isang bagay ng makasaysayang hula. Ito ay isang teolohikal na pahayag tungkol sa ganap na kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang katapatan sa kanyang tipan kay Abraham at ng kanyang mga inapo, ang tipan na kung saan ang Mesyas, si Hesukristo, ay darating. Ang Diyos ay hindi tumutugon sa mga kaganapan. Pinangunahan niya ang mga ito, gamit ang mga kaharian bilang mga pawns sa kanyang dakilang diskarte na nagtapos sa pagdating ni Hesukristo at ang pagtatatag ng kanyang walang hanggang kaharian. Ang katotohanan na ang mga hula na ito ay isinulat ng ilang siglo bago ang kanilang katuparan ay humiling ng pananampalataya mula sa mga tao ng Israel. Kailangang magtiwala sila na ang salita ng Diyos na sinasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at naitala sa Biblia ay totoo, kahit na ang kanilang mga kalagayan ay tila sumasalungat dito. Kapag ang imperyo ng Babylonia sa wakas ay nahulog kay Cyrus the Great noong 539 BC, na eksaktong hula, at nang maglabas si Cyrus ng isang utos na nagpapahintulot sa mga nadistyero ng mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo, ito ay isang nasasalat hindi masasabing pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ang kawastuhan ng kanyang salita tulad ng naitala sa Bible. Hindi ito nagkataon. Ito ay ang tumpak na katuparan ng mga hula na ginawa sa isang siglo ng mas maaga ni Isaias at Jeremias. Itinaas ng Diyos ang Persya, hindi para sa sariling kaluwalhatian, ngunit bilang isang instrumento upang matupad ang kanyang mga layunin para sa Israel at sa huli para sa mundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ipinakita nito na walang imperyo, kahit gaano pa makapangyarihan, ay maaring huminto sa plano ng Diyos. Siya ang pangwakas na soberanya na nagdidirekta sa kurso ng mga bansa ayon sa kanyang kalooban. Ang pangyayaring pangkasaysayan na ito ay nagbigay ng isang malakas na patotoo sa pagiging maaasahan at katapatan ng Diyos na nagpapatibay sa pananampalataya ng mga nagbabalik na mga tapon at hinaharap na henerasyon. Itinampok din nito ang paggamit ng Diyos ng hindi inaasahang paraan, isang paganong emperador, upang makamit ang kanyang sagradong pagtatapos. Ito ay isang malinaw na mensahe na ang Diyos ay hindi limitado sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng kanyang napiling mga tao. Maaari siyang gumamit ng sinuman o anumang bagay upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Ang mga detalye na ibinigay ng mga propeta, ang tiyak na pagbibigay ng pangalan ng Cyrus, ang pagbanggit ng muling pagtatayo ng templo, ang mga ito ay hindi malinaw na mga hula. Ang mga ito ay tumpak na mga hula na nagpahiram ng napakalaking kredensyal sa Biblia bilang inspiradong salita ng Diyos. Hinamon nito ang mga tao noon at hinamon natin ito ngayon na ilagay ang ating pananampalataya hindi sa paglilipat ng mga kapangyarihan ng mundo, ngunit sa hindi nagbabago, soberanong Diyos na nagtatrabaho sa lahat ng mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng mga naniniwala sa Kanya na sa huli ay nakasentro sa paligid ng kanyang anak, si Hesukristo. Ang panahong ito ng pagpapatapon at pagbabalik na orkestra ng Diyos sa pamamagitan ng Persya ay isang mahalagang hakbang sa timeline na humahantong sa unang pagdating ni Hesukristo. Pinapanatili nito ang mga tao, lupain at pagsamba sa templo, lahat ng kinakailangang elemento para sa entablado na itakda para sa Mesyas. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagpapalaya. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako at kanyang kapangyarihan upang malampasan ang lahat ng mga hadlang, kasama na ang mga makapangyarihang imperyo, upang maisakatuparan ang kanyang muling pagtubos na plano. Ang pananampalataya na hinihiling ng mga nadistyero ay magtiwala sa mga hinaharap na pangako kapag ang kasalukuyan ay mukhang malabo, at pinarangalan ng Diyos ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ipinangakong pagpapanumbalik gamit ang mismong mga tool na inihula niya. Ang pagkakasunod-sunod na ito na tumpak na hinulang sa Biblia ay nakatayo bilang isang malakas na testamento sa kapangyarihan ng Diyos at ang pagiging mapagkakatiwalaan ng kanyang salita. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang mga kaganapan sa mundo ay tila magulong o nagbabanta, ang Diyos ay nasa kanyang trono pa rin na ginagawa ang lahat ayon sa kanyang plano, isang plano na palaging magiging nakasentro kay Hesukristo. Ang pagtaas ng Persya at pagbagsak ng Babylonia ay hindi random geopolitical shifts. Ang mga ito ay may layunin na kilos ng isang soberanong Diyos na idinisenyo upang maprotektahan ang kanyang mga taong tipan
at isulong ang timeline patungo sa pagdating ng Mesiyas. Ang mga banal na kasulatan, lalo na sina Isaias at Jeremias, ay nagbibigay sa amin ng banal na pananaw na ito na nagpapahintulot sa atin na makita ang kasaysayan hindi lamang bilang isang pagkakasunod, sunod ng mga kaganapan ng tao, ngunit tulad ng paglalahad ng kwento ng Diyos. Ang pananampalataya ng mga nakarinig ng mga hula na ito ay dapat na lubos na naapektuhan ng kanilang katuparan sa wakas. Upang makita ang isang paganong hari na pinangalanan ng Diyos sa isang siglo mas maaga, mag-issue ng mismong utos na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa bahay at muling itayo ang templo. Iyon ay isang malakas na kumpirmasyon ng kapangyarihan ng Diyos at ang katotohanan ng Biblia. Pinatibay nito ang pag-unawa na ang Diyos ay hindi lamang isang lokal na Diyos kundi ang pinuno ng universo na may kakayahang itaas at ibagsak ang mga imperyo sa kalooban para sa kanyang tunay na mga layunin na nakaugat sa kanyang ibig sa sangkatauhan at ang kanyang plano para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang makasaysayang account na ito ay nagsisilbing isang pundasyon para sa pag-unawa sa pagkakasangkot ng Diyos sa kasaysayan ng tao at ang pagiging maasahan ng kanyang makahulang salita. Kaya maghukay tayo ng kaunting mas malalim sa mga tiyak na simbolo na tumuturo sa imperyo ng Medo-Persian. Tandaan ang pangarap ni Nabucodonosor, ang mahusay na estatwa. Matapos ang ulo ng ginto na kumakatawan sa Babylonia ay dumating ang dibdib at braso ng pilak. Ang pilak habang mahalaga ay mas mababa sa ginto. Ito ay sumisimbolo sa matagumpay na kaharian na hindi gaanong maluwalhati kaysa sa Babylonia, ngunit nagtataglay pa rin ng makabuluhang kayamanan at kapangyarihan. Kasaysayan, ang Persian Empire, kahit na malawak at maimpluwensyang, ay hindi lubos na tumutugma sa manipis na mapang, api na pangingibabaw, o ang napansin na kawalan ng kakayahan na inaasahang Babylonia sa ilalim ng Nabonidus o kahit na sa ilalim ng Belshazzar. Gayunpaman ang kanilang pangingibabaw ay lumalawak sa malayo at malawak. Ang dalawang braso ay makikita bilang kumakatawan sa dalawahang katangian ng imperyo. Ang Medes at ang mga Persyan sa una ay nagkukumpirma, kasama ang mga Persyano na kalaunan ay naging nangingibabaw na puwersa, isang detalye na nakakahanap ng isa pang eko sa kalaunan na pangitain ni Daniel. Ngayon bumaling sa pangitain ni Daniel sa Kabanata 7. Dito, ang apat na mahusay na hayop ay tumaas mula sa dagat na kumakatawan sa mga imperyo. Ang una ay tulad ng isang leon na may mga pakpak ng eagle, Babylon. Ang pangalawang hayop, ang isa na nakatuon tayo ngayon, ay inilarawan bilang tulad ng isang oso na nakataas sa isang tabi na may 3 buto. Buto sa bibig nito sa pagitan ng mga ngipin nito. Ang oso na ito ay direktang tumutugma sa dibdib at mga braso ng pilak na nagpapahiwatig ng Medo-Persian Empire. Ang oso, isang malakas at mandaragit na hayop, ay tiyak na umaangkop sa paglalarawan ng isang mananakop na imperyo. Ang detalye ng ito ay itinaas sa isang tabi ay malawak na binibigyang kahulugan bilang kumakatawan sa alyansa ng Medo-Persian kung saan ang Persya na nagsisimula marahil bilang mas maliit na kasosyo ay lumago upang maging nangingibabaw na kapangyarihan, itinaas sa ibabaw ng Media. Isipin si Cyrus the Great, isang Persian na nangunguna sa pananakop. Ang 3 buto-buto ay madalas na nauunawaan upang kumatawan sa 3 makabuluhang pananakop o teritoryo na nilamon ng imperyo. Ang mga posibilidad ay kasama ang Lydia, Babylon at Egypt, ang mga pangunahing kaharian na nasisipsip sa malawak na pamamahala ng Persya. Ang manghang ugnayan sa pagitan ng dalawang natatanging mga hula na ito, ang metal na imahinasyon ng rebulto at simbolismo ng hayop ng mga hayop, kapwa nagtuturo sa isang malakas ngunit bahagyang hindi gaanong maluwalhating imperyo na nagtagumpay sa Babylonia, na nakataas sa isang panig, ay nakakahimok na katibayan para sa supernatural na pinagmulan ng mga pangitain na ito. Kinakailangan nito ang banal na pananaw mula sa Diyos na ibunyag ang mga naturang detalye, hindi lamang tungkol sa pagkakasunod, sunod ng mga imperyo, ngunit tungkol sa kanilang likas na kalikasan at katangian, siglo bago sila ganap na materialized sa entablado ng mundo. Ang antas na ito ng mahuhulaan na detalye sa Biblia ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Ipinapakita nito na ang kamay ng Diyos ay hindi lamang sa pagtaas at pagbagsak ng Babylonia, ngunit na orkestra na sa susunod na yugto na nangunguna sa timeline pasulong ayon sa kanyang plano.
Ang paglipat mula sa Babylonia hanggang Persya ay isang mahalagang hakbang sa banal na plano na iyon. Isang hakbang na sa kalaunan ay magbibigay daan para sa mga kaganapan na kritikal sa kasaysayan ng bayan ng Diyos at ang pagdating ni Hesukristo. Ang pag-unawa sa pagkakasunod-sunod ng makahulang ito ay hindi lamang isang ehersisyo sa akademiko sa kasaysayan o teolohiya. Ito ay isang bedrock para sa pananampalataya upang makita kung paano tumpak na inilarawan ng Biblia ang mga kaganapan na nagbabago sa mundo, mula sa ulo ng ginto hanggang sa dibdib ng pilak, mula sa leon hanggang sa oso. Pinalakas ang katotohanan na ang Diyos ay may kapangyarihan sa mga gawain ng tao. Hindi lamang niya sinusunod ang kasaysayan, pinangunahan niya ito patungo sa kanyang pangwakas na layunin, ang mga detalye tulad ng oso na nakataas sa isang tabi o pagkakaroon ng mga buto. Buto sa bibig nito ay hindi random na mga karagdagan. Ang mga ito ay tiyak na patunayan ng mga katangian ng imperyo na bumangon pagkatapos ng Babylonia. Ang katumpakan na ito ay kung ano ang nakikilala sa tunay na hula mula sa haka lamang. Kinakailangan nito ang isang paghahayag mula sa Diyos na bigyan si Daniel ng mga pangitain na ito at bigyang kahulugan ang pangarap ni Nabucodonosor na may ganitong katumpakan. Nagbibigay ito sa amin ng tiwala na ang mga hula tungkol sa pagdating ni Hesukristo at ang panghuli pagtatatag ng kaharian ng Diyos ay pantay na maaasahan at matutupad ng may parehong katumpakan. Tinatawag tayo na ilagay ang ating pananampalataya hindi sa paglilipat ng mga sands ng kapangyarihan ng tao, ngunit sa hindi matitinag na salita ng Diyos, na ipinahayag sa pamamagitan ng mga propeta at sa huli ay natupad kay Hesukristo. At sa gayon, tulad ng hinulaang hula ni Daniel, ang tila walang talo na imperyo ng Babylonia, ang pinuno ng ginto, ay umabot sa itinakdang pagtatapos nito. Sinasabi sa amin ng kasaysayan ang imperyo ng Medo-Persian, tulad ng isang oso na nakataas sa isang tabi, na kumakatawan sa pangingibabaw ng elemento ng Persya sa ilalim ni Cyrus, ay hinanda na. Ang yugto ay itinakda para sa katuparan ng mga hula, na inilatag hindi lamang sa Daniel kundi pati na rin mga dekada ng mas maaga ng mga propeta tulad ni Isaias at Jeremiah. Si Isaias na naninirahan sa loob ng isang siglo bago ang kaganapan, kapansin-pansin na pinangalanan si Cyrus bilang instrumento na gagamitin ng Diyos upang magdala ng paghatol sa Babylonia at mapadali ang pagbabalik ng kanyang mga tao. Mag-isip tungkol sa napakalawak na pananampalataya na hinihiling nito, kapwa mula sa propeta na natatanggap ang salita at naririnig ito ng mga tao, upang ipahayag na ang isang tiyak na tao na hindi pa ipinanganak ay magsasagawa ng isang tiyak na kilos, pagsakop sa isang pangunahing imperyo at pagpapaalam sa mga bihag ay nagpapakita ng isang antas ng banal na pananaw na ang Diyos lamang ang nagtataglay. Nagbibigay ang Biblia ng matingkad na mga detalye ng huling gabi ng Babylonia sa Daniel Kabanata 4, habang si Cyrus at ang kanyang hukbo ay nasa labas ng mga pader ng lungsod. Ang hari ng Babylonia na si Belshazzar, kasama ng kanyang ama na si Nabonidus, na wala, ay nagho-host ng isang masayang kapistahan. Sa kanilang pagmamataas at pagwawalang bahala para sa totoong Diyos, umiinom sila mula sa mga sagradong sasakyang dagat na kinuha mula sa templo sa Jerusalem. Ang sakripisyo na ito ay ang pangwakas na dayami, isang direktang kaharap sa kabanalan ng Diyos. Bigla lumitaw ang isang kamay at nagsulat ng isang mahiwagang mensahe sa pader ng palasyo. Mene mene tekel parsin. Si Daniel lamang, na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ang maaaring bigyang kahulugan ito. Ang kanyang mensahe ay masidhing direkta. Ang Diyos ay may bilang ng mga araw ng Babylonia, tinimbang ang hari at natagpuan siyang nais, at ang kanyang kaharian ay mahahati at ibibigay sa mga Medes at Persian. Nang gabing iyon, napatay si Daniel Records, napatay si Belshazzar. Samantala, gumamit si Cyrus ng isang napakatalino na diskarte sa militar. Ang Babylon ay naisip na hindi mababawas, protektado ng napakalaking pader at ang makapangyarihang ilog ng Euphrates na dumadaloy dito. Ngunit inilipat ni Cyrus ang kurso ng ilog sa itaas. Habang ang antas ng tubig sa loob ng lungsod ay bumaba ng sapat, ang kanyang mga sundalo ay pumasok sa tuyong mga gate ng ilog na walang iingat na naiwan na bukas o hindi sapat na bantayan sa panahon ng pagkalasing. Mabilis na nahulog ang imperyo, hindi sa pamamagitan ng isang matagal na pagkubkob, ngunit sa isang solong gabi, tulad ng ipinahiwatig ng hula na ang oso ay ubusin ang maraming laman, isang mabilis, malakas na pagsakop.
Ang kahalagahan ng kaganapang ito para sa mga nadistyero ng mga Hudyo sa Babylonia ay hindi ma-overstated. Si Jeremias ay hinulaan na ang kanilang pagkabihag ay tatagal ng 70 taon. Pagkatapos nito ay bibisitahin sila ng Diyos at ibabalik sila sa kanilang tinubuang bayan. Jeremias 29:10-11. Ang pananakop ni Cyrus ay minarkahan ang pagtatapos ng 70 taong panahon ng pangingibabaw ng Babylonia at pagpapatapon para sa marami. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang soberanong kontrol sa mga pinuno ng mundo, pinukaw ang diwa ni Cyrus, isang paganong hari, na mag-issue ng isang utos na naitala sa aklat ni Ezra, Ezra 1:4. Ang utos na ito ay kinilala ang Diyos, Yahweh, ang Diyos ng Israel, bilang isa na nagbigay sa kanya ng kanyang kaharian at sinisingil siya ng muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Hindi lamang niya pinayagan ang mga Hudyo na bumalik, ngunit hinikayat din niya sila na nagbibigay ng mga mapagkukunan at ibabalik ang mga sagradong sasakyang kinuha ni Nabucodonosor. Ito ay isang hangang gawa ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga nagbabalik na mga tapon at isang malakas na pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa tipan. Matapos ang mga dekada ng kawalan ng pag-asa sa pagpapatapon, ang landas sa bahay ay binuksan ng isang dayuhang hari na hindi sinasadya na tinutupad ang matagal na plano ng Diyos. Nahaharap sila sa napakalawak na mga hamon sa pagbabalik sa isang nagwawasak na lupain, ngunit mayroon silang malinaw na pahintulot at maging ang pinansyal na pagsuporta sa nagaharing imperyo upang muling itayo ang bahay ng Diyos. Mahalaga ang muling pagtatayo na ito, hindi lamang bilang isang sentro ng relihiyon, ngunit bilang isang pisikal na simbolo ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan, kinakailangan para sa timeline na humahantong sa huli sa pagdating ni Hesukristo. Ang kasaysayan ng Biblia ay nagbubukas sa pamamagitan ng mga tiyak, napatunayan ng mga kaganapan, na nagpapakita kung paano ginagabayan ng Diyos ang mga bansa at individual patungo sa kanyang pangwakas na mga layunin, pagpapalakas ng ating pananampalataya sa pagiging maasahan ng kanyang salita mula sa simula hanggang sa wakas, na itinuturo sa atin na laging patungo sa Mesyas, si Hesukristo. Ang utos ni Cyrus ay hindi lamang isang gawaing pampulitika. Ito ay ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa kasaysayan upang maibalik ang kanyang mga tao na naghahanda ng daan para sa patuloy na paglalahad ng kanyang muling pagtubos na plano. Ipinakita nito na kahit na sa mga oras ng paghuhusga at pagpapatapon, hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Nagtatrabaho siya sa likod ng mga eksena, orkestra ng mga kaganapan sa mundo upang maisakatuparan ang mga kondisyon na kinakailangan para sa wakas na pagdating ni Hesukristo. Ang muling pagtatayo ng templo na sinimulan sa ilalim ng utos na ito ay isang mahalagang hakbang. Itinatag nito muli ang Jerusalem bilang sentro ng buhay at pagsamba sa mga Hudyo, ang mismong lugar kung saan magtuturo si Hesukristo sa isang araw, magsagawa ng mga himala, mamatay at muling bumangon. Ang matulis na katuparan sa kasaysayan na ito ay dapat palalimin ng ating pananampalataya sa katiyakan ng iba pang mga pangako ng Diyos, kasama na ang mga darating pa. Kaya kapag nabasa natin ang tungkol sa pagbagsak ng Babylonia at ang pagtaas ng Cyrus sa Biblia, hindi lamang tayo nagbabasa ng sinaunang kasaysayan. Nasasaksihan namin ang kamay ng Diyos na aktibong humuhubog sa mundo. Nakikita natin siya na gumagamit ng mga imperyo ng tao, maging ang mga pinuno ng pagano, bilang mga instrumento upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Ang pag-unawa na ito ay nagbibigay sa amin ng isang malakas na pananaw sa kasalukuyang mga kaganapan din. Hindi mahalaga kung gaano kagulong o makapangyarihan ang mga kaharian sa mundong ito ay tila, ang Diyos ay nananatiling soberanya. Ginagawa niya ang kanyang mga layunin, at ang kanyang tunay na layunin ay nakasentro sa paligid ni Hesukristo at ang pagtatatag ng kanyang walang hanggang kaharian. Ang katumpakan kung saan detalyado ng Biblia, ang pagbagsak ng Babylonia, at ang papel ni Cyrus ay nagbibigay ng matatag na batayan para sa ating pananampalataya. Kinukumpirma nito na ang Diyos na tumpak na hinulang ang mga kaganapang ito ay ang parehong Diyos na nangako ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo at ang pangwakas na pagkatalo ng lahat ng kasamaan. Hinihikayat tayo nito na magtiwala ng walang pasubali sa kanyang salita at kanyang mga plano, kahit na hindi natin makita ang buong larawan, tulad ng mga tapon na magtiwala na ang pagbabalik sa isang nasirang lupain ay bahagi ng magandang plano ng Diyos para sa kanila.
Ang kwento ni Cyrus at Babylon ay isang malakas na paalala na ang timeline ng Diyos ay perpekto, ang kanyang mga hula ay maaasahan, at ang kanyang katapatan ay nagtitiis sa bawat paglipat ng kapangyarihan ng tao na humahantong sa hindi maipaliwanag na rurok kay Hesukristo. Kaya na sumasalamin sa kung paano ginamit ng Diyos si Cyrus upang matupad ang hula sa Biblia, upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin, lalo na inaasahan ang tunay na katuparan kay Hesukristo. Paano ang pag-unawa sa mga detalyeng ito sa kasaysayan ay lumalim ang iyong pananampalataya at tiwala sa mga plano sa hinaharap ng Diyos? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng hula ay hinikayat ka, siguraduhing mag-subscribe ka at nag-ring na ang abiso sa kampanilya upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan tuklasin natin ang higit pang katibayan ng gabay na kamay ng Diyos. Hanggang doon, patuloy na hanapin siya, Marco.